Mag-iingat ka sa pag-alis mo, ha? Sige, mahal. Una na ako. Teka lang, mahal. Parang may nakalimutan ako. Anong gusto mong pasalubong pag-uwi ko? Hulaan ko. Bibingka, ano? Alam mo, talaga ka, ah. Impa! Impa, lumabas ka dyan! Dali na. Impa, halika dito, sumama ka sa akin. Ha, sandali nga. Sumama ka muna. Yung kasama mo! Ano nangyari sa asawa ko? Si Arthur. Ano nangyari kay Arthur? Arthur, nahuli siya sa ikalimang palapag ng proyektong ginagawa nila. Ano? Kailangan natin siya puntahan. Nympha, kumalma ka muna. Huwag ka mabibigay sa sabihin ko. Patay na si Arthur. Hindi. Patay na si Arthur! Ay, si Arthur po. Patay na si Arthur! Ay, si Arthur. Ang sama ko. Akala ko pa, pag uwi mo, may pasalubong kang bibingka para sa amin ni Jehana. Akala ko, kagaya lang ng dati na pagdating ng alas 7, naliligo ka na. Pagod, pero nakangiti. Tapos, sabay-sabay tayong kakain. O siya, sige, lumayas na kayo. Ate, pasensya na po. Pero mahina rin po kasi talaga yung kita ko po sa paglalaba. Baka pwede mo po kami bigyan ng palugit. Kahit mga 2 buwan lang po. Babayaran ko po yung utang ko. Kaya naku, Iha, ang tagal mo nang sinasabi yan, pero palagi hindi natutuloy. At saka, isang taong ka na dito naninirahan ng libre, pinayagan naman kita, diba? At saka, ang tagal-tagal na namatay yung asawa mo. Siguro naman nakarecover ka na. Ate, maawa na po kayo sa amin ng anak ko. Wala po kami ibang mapupuntahan. Awa, ang tagal ko nang pinairal yun, diba? Pero anong ginawa nyo? Inabuso nyo lang ako. Ate, maawa na po kayo sa amin. Kahit magtatrabaho po ako sa inyo ng libre. Okay lang po. O siya, sige. Basta sabi mo yan, ha? Nakita ko ang lahat ng sakripisyo at paghihirap ni nanay para lang magkaroon kami ng bubong. Tiniis niya ang pangungutya, paninigaw at pang-aabuso. Lahat kinilkim niya. Kahit pagod na, hindi siya tumigil. Si nanay ang nag-iisang taong kilala ko na kahit halos durog na sa bigat ng buhay, pilit pa rin ngumingiti, tumawa at magpatawa. Ako ang tumayong haligi ng tahanan kahit ako'y isang ina na lang. Hindi ko na inisip kung panglalaki o pambabae ang trabaho ko. Ang iniisip ko na lang araw-araw ay kung makakakain ba kami ng anak ko. Kaya pumasok ako sa construction, naging tindera, naglaba para sa iba, naging kasambahay, at kahit mabigat, kahit nakakaya sa iba, kahit masakit sa katawan, kahit na puro sugod ng kamay ko, kahit na mapilayan ng paa ko, hindi pwedeng huminto. Nung tinanong ako ng anak ko kung bakit sobrang gaspang ng kamay ko, parang papel de liha daw, umiti lang ako, tumawa lang ako. Hindi ko na kailangang ipaliwanag ang magaspang kong kamay. Ang mahalaga'y makakakain kami ng anak ko.